maalam na sintang lupang tinubuan. Masagana sa init ng araw, iding maligaya sa amin pumanaw, at perlas ng dagat sa dakong silangan. Inihahandog ko ng ganap at tuwaran sa iyo yaring buhay, na lantanan tapang, na nakikiramay, iaalay din niya kung dahil sa iyo ikakatimawa. At nanga sa digmaan tungo sa paglaban, handog din sa iyo ang kanilang buhay. Hirap ay di pansin, at di kunam-kunam ang pagkaparoon ko. Pagkatagumpay, bibitayang madlang, mabangis na sakit o makikibakang lubhang panganib. Pangawang tiisin ko ito ang nais ng bayang tahanan. Pinagkakaibig, ako'y mamamatay. Ngayon, minamalas ang kulay ng langit, nang nahihinanak, ibinababalang ng araw, ay sisikat sa kabila niyang mapanglaw na ulap. Kung dugo ang iyong kinakailangan, sa ikakadilag ng iyong pagsilang, dugo ko ibubog sa isa lamang, nang kumikihit, ibong sinag ay kuminam. Isa sa mga pangyayaring naganap sa dapitan ay ang pagpapanggap ni Pablo Mercado bilang isang kamag-anak ni Rizal. Ako nga pala si Pablo Mercado, ang kaibigan at pinsan mo. Ito patunay, litrato mo, nabigay sa akin ni Mr. Legazpi sa Tondo. Kung naalala mo ito, simbolo yan ang pangalan kong Pablo Mercado. Nandito ako para sana mag-alok na maging lihim na tagapaghatid ng mga sulat mo para sa mga kababayan natin sa Manila. Rizal learned that he was still in dapitan, telling people that he was a beloved relative of Rizal. He went to Cabandancia and denounced the impostor to Captain Juan Setges. Without much ado, Setges ordered the arrest of Pablo. Bitawan niyo ko! Ba't niyo ako inuuli? Sino ka ba at bakit ka nandito? Mukhang bago ka lang sa lugar na to. Magsabi ka ng totoo! Bitawan niyo muna ako. Hindi maaari hanggat hindi mo sinasabi kung ano ang ginagawa mo rito. Pinadala ako ng mga recruitong praile dito. Binigyan nila ako ng pera at bibigyan pa kung sakali magawa ko ang trabaho kung mapadala sa kanila ang mga sulat ni Rizal. Dalhin siya sa bilangguan, anestisyo. Investigahan mo siya ora mismo. Masusunod po, Kapitan! Kapitan, base sa naging investigasyon, ang totoo niyang pangalan ay Florencio Namanan, isang katutubo na naninirahan sa Cagayan de Misamis, walang katuwang sa buhay at nag-iedad ng 30 taong gulang. Totoo ang sinabi niya na ipinadala siya ng mga rekolektang praile para makuha ang mga sulat ni Rizal at mapadala sa kanila nang sa gayoy may ebidensyang maipakita na isa siya sa tauhan ng revolusyonaryong kilusan. Salamat sa impormasyon, makakaalis ka na. Bayaw Maning, hindi ako nakapagsulat sa iyo noong nakaraang koryod dahil sa kakulangan ng oras. Dahil ang bangka ay umalis ng hindi inaasahan. Tungkol kay Pablo Mercado, sinasabi ko sa iyo na siya ay nagpunta dito at napapakita ng kanyang sarili bilang isang magalang na kaibigan upang makuha mula sa akin ang aking mga sulat at iba pa. Ngunit nalaman ko sa lalong madaling panahon at hindi ko siya itinaboy sa labas ng bahay ng boots ko. Ito ay dahil gusto ko palaging maging mabait at magalang sa lahat. Gayunpaman, habang umuulan, hinahayaan ko siyang matulog dito at pinaalis siya na napakaaga kinabukasan. Hayaan ko na sana siya mag-isa sa pang-aalipusta, ngunit umiikot ang bastos na nagsasabi na siya ay aking pinsan o bayaw. Sinumbong ko siya sa mga komandante, nagpa-aresto sa kanya, nabunyag sa kanyang deklarasyon na siya ay pinadala ng mga rekolektang praile na nagbigay sa kanya ng 72 piso at nangako sa kanya ng higit pa kung siya ay magtatagumpay sa pagkikipagbuno mula sa akin. Ang aking mga sulat para sa ilang mga tao sa Manila. Sinabi sa akin ng bastos na siya ay pinsan ni Ginoong Liton Hua, anak ni Luis Chiquita, ayon sa kanya, at bayaw siya ni Marciano Ramirez. Nais ng sulatan ko ang mga ginoong ito. Dala niya ang litrato ko, binigay daw sa kanya ni Ginoong Legazpi ng Tondo o San Nicolas. Hindi ko siya insaktong maalala, mukhang kabilang siya sa mga isang mabuting pamilya ng Cagayan de Misamis. Mag-ingat ka sa kanya. Siya ay isang matangkad na batang lalaki, medyo makapal, medyo duling ang mata, maitim, baling kinitan, malapad ang balikat at walang pakundangan. Siya ay naninigarilyo, madura at may manipis na labi. Maligayang Pasko at manigong bagong taon ang iyong bayaw na nagmamahal sa iyo, Jose Rizal.